Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Simulan natin sa flood control scandal. Naaresto na sa Prague ang dating party list congressman na si Zaldico na nasa sentro ng multi-billion peso flood control anomaly. Mismong si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo o nag-break ng news tungkol dito. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang dalang valid travel document si Zaldico kaya agad siyang naaresto sa Czech Republic. Patawid sana di umano sa Germany ang pugante. Hindi raw niya dala ang kanyang Portuguese passport at mukhang naging kampante, kaya ayon, checkmate. Ayon kay Remulla, inaasahang maibabalik si Zaldico sa Pilipinas sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. Depende na rin sa Department of Foreign Affairs. Pagdating dito, haharap siya sa Sandigan Bayan, ang anti-graft court na nagdeklara isang fugitive si Ko noong Nobyembre. Plano rin siyang paharapin sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scam. Ang tanong, magsasalita ba si Zaldico tulad ng mga pasabog niya sa ilang video last year? At sino-sino kaya yung mga formal niyang ikakanta na sangkot sa anomalya? Punta naman tayo sa impeachment hearings. Explosive ang mga aligasyon mula kay Ramil Madriaga, ang di umanay dating bagman at aide ni Vice President Sara Duterte at pangunahing testigo laban sa kanya sa hearing ng House Committee on Justice. Binasa ni Madriaga ang kanyang affidavit kung saan idinitalye niya ang di umanay pag-deliver niya ng mga bag na naglalaman ng nasa 30 to 35 million pesos sa iba't ibang lokasyon noong 2022. Kalaunan napagtanto raw niya na ito pala di umano yung 125 million na confidential funds na nagasta ng opisina ni VP Sara sa loob ng 11 days. Pero ang totoo raw, naipamahagi niya ito sa loob ng 24 hours. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Mabibigat ang mga paratang ito at sa ngayon nananatili pa itong mga aligasyon. Tandaan, hearings pa lang ito sa House Committee level. Kung ma-impeachment muli sa House of Representatives itong si Vice President Sara Duterte, sa Senado mangyayari ang trial. Samantala, napa-jumping jacks at nag-jogging pa sa Malacanang si Pangulong Marcos para pasinungalingan ng mga talamak na fake news na may sakit o patay na siya. Naglabasan kasi ang mga post sa social media na nag-throwback daw ang media ng mga lumang pictures ni BBM para pagtakpan ang health condition ng Pangulo. What a sad commentary sa estado ng impormasyon ngayon. Balik tayo sa impeachment. May forensic findings ng National Bureau of Investigation patungkol sa mga di umanay maanumalyang liquidation ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na usapin din sa impeachment hearings. Ayon sa kanilang pagsusuri sa acknowledgement receipts ng mga di umanay taong gumasta sa confidential funds, may pagkakapareho ang sulat sa iba't ibang dokumento. Ayon sa eksperto ng NBI, yung patterns ng letters and figures doon sa handwritten dates reveal significant similarities indicating that they were written by one and the same person. Samantala, pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga paratang. Partikular na nagpanting ang tenga niya matapos sabihin ni Madriaga na kinailangan ni Sara ng tulong o kapit para makaraos sa law school. Sabi ni Vice President Sara Duterte, she completed her studies in her own terms. 80% pa nga raw ang nakuha niyang grado na mas mataas sa minimum. Bumuelta rin siya kay Madriaga na tinawag niyang bar flunker. Pero may paalala yung nag-top ng bar noong 2005, yung taon kung saan nag-take ng bar itong si Vice President Sara Duterte. Hindi raw aniya sukatan ng galing at integridad bilang abogado ang grado sa bar exam. Sa kalsada naman, tuloy ang protesta. Sumanig bang piston sa transport strike na Manibela laban sa mataas na presyo ng langis at kakulangan ng ayuda mula sa gobyerno. Ayon sa leader ng piston, band-aid solutions lang daw ang mga hakbang ng gobyerno. Kahit may rollback sa presyo ng diesel, hindi pa rin daw yun sapat ayon sa mga nagpoprotesta. Patuloy ang panawagan nila na tanggalin ang oil deregulation law at 12% VAT sa langis. Sa Middle East conflict, may kakaunting pag-asa. Nagkaroon ng 10-day ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon, habang sinabi ni Donald Trump na malapit na raw ang kasunduan sa Iran. Narito ang pahayag ni US President Donald Trump. We're going to see what happens, but I think we're very close to making a deal with Iran.
Dagdag pa niya, It should be ending pretty soon. kumatuloy malaking bagay ito sa global oil supply, pero tandaan, isang spark lang, pwedeng bumalik ang krisis. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, mukhang nakadepende na sa mga post ni Trump sa social media ang presyuhan ng langis. Itong Martes, nag-implement ng rollback ang mga kumpanya ng langis na 20 pesos and 89 centavos per liter for diesel, 4 pesos and 43 centavos per liter for gasoline, at 8 pesos and 50 centavos per liter for kerosene. Mataas pa rin. Ito ang leksyon ng linggong nagdaan. Malaking bagay ang pagkakaaresto kay Zaldico at kung totoong mapapabalik na siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Pero hindi ito dahilan para mabaling ang atensyon natin mula sa mga isyu ng impeachment, pati na rin sa krisis sa langis na matindi ang epekto sa mga ordinaryong Pilipino. Multitasking dapat sa isyu ng pagpapanagot dahil bilyong-bilyong piso ang perang pinag-uusapan natin sa korupsyon pagdating sa flood control. Yung pera ay pinababalik ng COA kay Vice President Sara Duterte, nasa 73 million pesos. Meron ding notice of disallowance para sa 375 million pesos na confidential funds. Hindi po ito barya. Kaya ang leksyon, panagutin ang lahat ng mga dapat managot. Hanggang sa muli, facts first, always.